Narito ang mga kakaibang nilalang na nagpapatunay na ang kalikasan ay maaaring maging mahiwaga o sobrang kakaiba minsan. Una ay pag-usapan natin ang Yogokona Tree, isang kakaibang likha ng kalikasan. Isang halimbawa ng kakaibang pagpapatawa ng kalikasan ay ang puno ng Yogokona. Totoong may ganitong puno at isa itong uri ng punong palma. Natuklasan ito sa South America, mahigit 150 years na ang nakalipas. Napag-alaman na maaari itong may benepisyo sa kalusugan pero hindi mo rin maitatanggi na kahawig nito ang isang di maayos na Christmas tree. Mahirap isipin kung bakit nilikha ng kalikasan ang ganitong puno, maliban na lang kung gusto nitong makita kung paano tutugon ang mga tao rito. At narito rin ang fiddler crab. Sa unang tingin, parang may depekto ang fiddler crab. Isang hayop na may hindi pantay na laki na mga sipit ay tila mahihirapan sa buhay. Baka matumba lang ito at tuluyang mawala ng buhay. Pero sa likas na paraan, nagkaroon ng ganitong katangian ang fiddler crabs at natuto silang gamitin ito. Maaaring ito ay para sa thermoregulation kung saan ang mas malaking sipit ay nakakatulong sa kanila na manatili ng mas matagal sa ibabaw ng lupa dahil sa mas mabilis nitong sumisip-sip ng init. Mas matagal sa ibabaw, mas maraming makakain. Mas maraming pagkain, mas maraming pagpipili ang kapareha. Hindi lang iyan. Ang malaking sipit ay gamit din nila sa labanang panglalaki. Kapag ang isang lalaki ay nawala ng malaking sipit, tutubo muna ang isang maliit na sipit bilang pansamantalang kapalit at kalaunan ay babalik muli sa orihinal nitong laki. Hindi natin alam kung ilang beses nila itong ginagawa, pero malamang ay marami. Tuloy-tuloy rin ang paglaki nila, kaya para silang mga natural na arm wrestler. Sa mundo ng mga fiddler crabs, ang malalaking sipit ay pangakit sa mga babae. Ang mga babaeng may normal na laki ng sipit ay mas pinipili ang mga lalaking may malaking sipit at mahusay sa pagpapaikot nito. At narito rin ang common puto. Ang common puto ang paborito kong ibon sa buong mundo. Kung nakita mo na ito kahit isang beses ay alam mo na kung bakit. Napakagaling nilang gawing memes. Madalas silang tumambay nang hindi gumagalaw sa araw, parang tuyong sanga. Nakakatulong dito ang kanilang balahibo at ang mataas nilang tuktok. Kaya perpekto ang kanilang camouflage dahil dito ay bihira silang makita sa araw. Pero pagdating sa gabi ay saka mo lang makikita ang tunay nilang galing. Eksperto sila sa panghuhuli ng mga insektong lumilipad gamit ang kanilang malalaking bibig at matatalas na mata. Ang kanilang mata ay parang likas na night vision goggles. Pero para sa mga insekto, mukhang bangungot ito. Tingnan mo na lang ang dilat na dilat nilang mga mata na parang alien. Sa totoo lang, sobrang astig ng ibong ito. At narito rin ang coconut crab. Ano ang naiisip mo kapag narinig mo ang salitang crustacean? Malamang iniisip mo ang mga hayop na nakatira sa tubig. Ganon din ang coconut crab bago ito magbago dahil sa kalikasan. Ayon sa ilang siyentipiko, napilitang magkaroon ng espesyal na baga ang mga coconut crabs dahil gusto nilang manatili sa lupa. Dahil sa gills, hindi sila pwedeng tumagal sa labas ng tubig, kaya kinakailangan nilang magpalit ng paraan ng paghinga mula gills naging baga. Ngayon, may bagong problema sila. Ang coconut crabs ay hindi marunong lumangoy. Kapag sila ay napunta sa tubig ng mahigit isang oras, ay malulunod sila. Hindi ito malaking problema kung hindi sila papasok sa tubig, di ba? Pero hindi ito ganoon kasimple. Kapag may dalang itlog ang mga babaeng coconut crab, ay kailangan nilang bumaba sa dagat upang pakawalan ito. Dito sila nalalagay sa peligro dahil maaaring matangay sila ng malalakas na alon. Dahil dito, nag-evolve sila upang magkaroon ng napakalakas na sipit. Kahit na nasa 9 pounds lang ang bigat nila, kaya nilang buhatin ang bagay na may timbang na 60 pounds. Ang lakas ng kagat ng kanilang sipit ay 4 hanggang 5 beses na mas malakas kaysa sa panga ng tao. Kaya naman, gamit ang kanilang matitibay na sipit, ay kaya nilang umakyat kung saan man nila gusto. At narito rin ang nepenthes, ang carnivorous plant. Sa Cambodia, may isang halaman na tinatawag na nepenthes na tinuturing na carnivorous o kumakain ng insekto. Karaniwan, katulad lang ito ng ibang halamang kumakain ng insekto. Pero naging usap-usapan ito dahil sa itsura nito. Maraming tao ang natutuwa sa mga litrato ng halaman dahil kahawig ito ng isang partikular na parte ng katawan. Pero hindi ito gusto ng mga lokal na otoridad. At narito rin ang wild oats, ang gumagalaw na binhi.
Oo, may mga buto na talagang gumagalaw. Ang buto ng wild oat ay may manipis at mahabang buhok na tinatawag na ons o sungay. Ang mga ito ay tumutugon sa tubig. Kapag nilagyan ng tubig ang isang buto ng wild oat, ay literal itong lalakad. Ganito ang paraan ng pagpapalawak ng wild oats. Habang gumagala ang buto sa lupa, ay nakakatagpo ito ng bitak o hukay kung saan maaari itong tumubo. Dahil dito, mabilis silang kumakalat gaya ng damo. Samantalang ang ibang halaman ay tahimik lang sa isang lugar. Ang mga wild oats ay patuloy na naghahanap ng mas magandang tirahan. At narito rin ang tungkol sa isdang may ngipin na parang tao. Kapag nakahuli ka ng isda, ay siguradong matutuwa ka. Pero paano kung ngumiti ito pabalik sa'yo? Ang sheep's head fish ay isang kakaibang isda na may ngipin na parang tao. Hindi natin alam kung paano ito nangyari, pero ginagamit nila ang kanilang malakas na ngipin para durugin ang pagkain nila, tulad ng mga alimango na may matitigas na shell. Ang kanilang kinakain at ang kanilang tirahan ay may epekto rin sa lakas ng kanilang ngipin. Tulad ng sinasabi ng mga magulang natin na uminom ng gatas para sa mas malakas na ngipin. Ang sheep's head fish naman ay hindi kailangan ng dairy products basta may sapat silang matigas na pagkain. Mananatiling matibay ang kanilang Hollywood smile. At narito rin ang proboscis monkey. Tulad ng fiddler crabs, ginagamit din ng mga lalaking unggoy na ito ang kanilang kakaibang katangian, ang mahabang ilong upang makaakit ng mga babae. Oo, kanya-kanyang panlasa ang mga hayop pagdating sa kagandahan. Para sa mga unggoy na ito, mas mahaba ang ilong ay mas kaakit-akit. Ang laki ng kanilang ilong ay sinyalis ng laki ng kanilang katawan at ng kakayahan nilang magparami. Isa pa, nakakaapekto rin ito sa tunog ng kanilang sigaw, kaya mas madali silang mapansin ng mga babae. Kung maliit ang ilong ng isang unggoy, ay malamang ay mapupunta siya sa isang grupo ng mga bachelor, mga lalaking hindi nagkaroon ng harim ng mga babae. Sa paningin ng tao, parang wala itong saysay. Mas gusto ng mga babaeng unggoy ang lalaking mukhang mas pangit. Pero hindi dyan nagtatapos ang mga sorpresa ng kalikasan. Bukod sa malalaking ilong, ang mga lalaking proboscis monkey ay may maliliit na pangil. Sa isang banda, mukhang sagabal ito sa pagkikipaglaban. Mahirap gumamit ng pangil kung may napakalaking ilong na nakaharang sa bibig. Isa pa, mas mahabang pangil ay mas mahirap gamitin sa pagkain. Kaya naman, sa halip na umasa sa lakas, ang mga proboscis monkey ay kumakain na lang ng prutas at halaman. Mukhang sinasabi ng kalikasan na pwede kang maging sikat sa mga babae, pero hindi ka pwedeng maging mandirigma. Ang mga unggoy na snubnose ay kayang mabuhay kahit walang ilong. Sa halip, meron silang parang butas sa mukha na parang isang palpak na operasyon sa ilong. Ayon sa isang teorya, nawala ang kanilang ilong nang magsimula silang tumira sa sobrang lamig na lugar. Kung may ilong sila ay baka nagyelo lang ito at natatanggal, pero kahit wala silang ilong ay hindi ibig sabihin na wala silang problema. Halimbawa, ang snubnose monkey mula sa Myanmar ay nadiskubre lamang noong 2011 dahil sa lihim na ibinahagi ng mga lokal sa mga siyentipiko. Madali silang mahanap kapag umuulan dahil nag-iingay sila sa pagbahing. Dahil sa hugis ng kanilang butas ng ilong ay pumapasok ang tubig ulan, kaya't bumabahing sila ng malakas. Sabi ng mga mangangaso sa lugar, kapag umuulan ay nakayuko ang mga unggoy at inilalagay ang kanilang ulo sa pagitan ng kanilang tuhod upang hindi mapasukan ng tubig ang kanilang ilong. Pero mas nakakatuwa pa ito. Kapag panahon ng pagpaparami, nagiging matingkad na pula ang labi ng mga lalaking snubnose monkey. Para bang gusto nilang akitin ng mga babae gamit ang kanilang pulang labi at tulang ilong. Ang galing, di ba?